Ito, wow, very classic English item, no? Gen Ed English item. Who wrote Dead Stars? Considered the first modern Philippine short story in English. Would this be letter A, Angela Manalang Gloria? Letter B, Loreto Parasulit? Letter C, Paz Marquez Benitez? Or letter D, Edith L. Tiempo? Who is our choice? Who was the writer of Dead Stars? Which of course is considered as the first modern Philippine short story in English. Sino po? Ang hula ng taong bayan. Ayan. Okay, letter C. Ang sigaw ng taong bayan, letter C. And of course, sumpak na choice po natin dito is letter C. Okay, so letter C, no? Paz Marquez Benistars. Okay, so Paz Marquez Benistars ang ating pong hinahanap. Okay, so Benistars, no? Benistars, Benitez, Benistars. I know some of you, you also have your own mnemonic, no? Basta mabilis nating maalala, goods na po yan. Okay, so Paz Marquez Benitez was considered the first modern Philippine short story writer in English because of course, no, sa kanya pong obrang Dead Stars. Tungkol saan po yung Dead Stars, no? Dead Stars was a short story, of course, written in English, napatungkol po kay Alfredo Salazar, no? Ano po nangyari kay Alfredo Salazar? Isa po siyang abogado, no? And he was torn between his loyal fiancé na si Esperanza and a captivating new acquaintance na si Julia Sala, sana all, di ba? No? So, nandun siya. He was in a limbo, no? Nandun siya sa isang dilema kung saan, no? Kasi feeling niya, engaged na siya, di ba? Engaged na siya kay Esperanza, ikakasal na sila, pero parang nawala na yung spark, no? So, si Alfredo ngayon, meron siyang na-meet, no? Isang acquaintance by the name of Julia Salas, no? And medyo, syempre, no, kapag kabago, kinikilig siya, no? But eventually, he chose Esperanza, okay? So, mas pinili niya yung kanyang katungkulan na magpakasal doon sa kanyang fiancé, no? But then later on, he was able to meet Julia, no? Julia again, only for him to find out na, ay, hindi ko pala siya talaga totoong gusto, no? So, nawala na rin yung kagustuhan niya, no? Siguro na curious lamang siya, na-excite lamang siya, kasi nga bago, di ba? Kapag kabago ganyan, no? Like some of you, gusto nyo lagi merong bago, no? So, eventually, di ba, he found out when they later met again, no, at the later part of their lives, he found out na, hindi ko naman pala masyadong gusto si Julia, okay? So, mabuti na lang, no, hindi niya pinagsisihan yung kanyang ginawa, no? So, bakit po Dead Stars yung title nito? Kasi nga, para siyang Dead Stars, no? Parang tayong mga tao na nasa mundo, nasa Earth, no, nakikita natin yung sinag, di ba, yung twinkling stars, and we are yearning, we are wishing na sana makita ko yung star na yon kasi kumukutitap siya, no? Kumukutikutitap siya. Ang ganda ng twinkle ng star na yon, no? But without us realizing na patay na pala yung star na yon, no? From afar, patay na pala siya. Okay? So that actually was Dead Stars by Paz Marquez Benitez. So si Angela Manalang Gloria naman po, no? She became controversial dahil po sa poem niyang Revolt from Hymen. Okay? So alam naman po natin yung ibig sabihin ng Hymen, di ba? No? So parte po siya ng private part ng mga babae, no? So this was actually a protest to marital rape. Okay? Protest to marital rape, and it challenged rigid sexual taboos of the 1930s and famously caused an all-male jury to deny her a literary award, no? So dahil po sa kanyang sinulat, no, medyo hindi pa open yung society during the 1930s about this topic, no, ay hindi po siya nagawaran ng literary award kasi nga lahat ng nasa jury ay mga lalaki, no? So kasi yung topic na kanyang poem was about marital rape. Alam naman po natin ibig sabihin ng marital rape, no? So ibig sabihin po niyan, no, kahit na ayaw mo ay pinipilit ka ng asawa mo, okay lang, wala ka daw reklamo dapat. Okay? So he or she protested against this, no? And because of that, hindi siya nagawaran ng literary award, di ba? Napaka-controversial din ni Ma'am Angela Manalang Gloria. Now, si Loreto Paras, sulit naman po, yes, babae po siya, no? She was an early English language short story writer, and some of her stories were The Harvest and The Bolo, no? Pero kalaunan po ay mas naging napagtuunan niya ng pansin yung Philippine Red Cross. Okay? So ito po ay isang question dito. Siya ang kauna-unahang babaeng Secretary General ng Philippine Red Cross. No? So that's Ma'am Loreto Parasulit. And of course, ito din, controversial din si Ma'am Edith Tiempo. No? So she is well known for her love sonnets na dati ay pinagdedebatehan pa
no? Kasi debatable whether yung love sonnets are credited to Edith Tiempo or to Ofelia Di Malanta, no? But eventually, nagsettle na ang lahat, no? Na basta love sonnets, we credit this to Miss Edith Tiempo, okay? So that's for love sonnets. And Ofelia Di Malanta is now known as the goddess of Philippine poetry. And so, no, lahat po ng mga ini-include ko dito sa slides are all important concepts at maaaring mga items na makita po natin, no, sa ating actual licensure examination for teachers.